ayan, totoo. Lahat na lang daw talaga na pautot at drama natong si Sara Duterte. Ngayon naman, meron daw siyang ibinigay na payo kay Digong habang si Digong ay nasa kulungan. Malabo to. Knowing Duterte, knowing Digong na hindi naman forte, sabihin na natin, yung ganito. Yung pinayo nga natong si Sara Duterte. Natatawa na lang po ang mga netizens. Ang mga kababayan nating tuwid ang pag-iisip o nasa tamang kaisipan sa mga ganitong pahayag natong si Sara Duterte. Kasi ang payo natong si Inday Lustay, sabi dito, hinimok niya ang ama na si Digong na sumulat na lang ng libro sa loob ng detention facility. So parang alam din talaga natin si Sara Duterte na hindi na nga makakalabas, wala ng pag-asa kasi kung ikaw ay susulat ng libro, talagang mahabang panahon ang gugugulin mo dyan sa pagsusulat ng libro. Na ang ibig ding sabihin, mahabang panahon or diyan ka na mamamalagi habang buhay sa detention facility or sa kulungan. Maganda kasing pakinggan yung detention facility. Kaya ang gamitin po natin ay kulungan. Ito yung panayam. Ibinahagi nito na pinayuhan daw nga niya na magsulat ng libro. Tulad daw ng nilikha. Talagang may gana pa kayong gamitin yung mga ganito. Bakit? Por Diyos por Santo. No limitangere daw at el filibusterismo. Sa puntong ito, parang gusto niyo talagang palabasin na bayani etong si Digong. Bayani po talaga siguro sa mga taong katulad niyo na ang kaisipan kasi ay baliktad at yung bayani, yung kabayanihan para sa inyo ay yung mga taong gumagawa ng kabulastugan, kagaguhan at kawalang hiyaan. Yan po ang bayani para sa inyo. Kakaiba. Anong sabi ng mga netizens? Sumulat ng libro na ipapakalat mo at lasunin mo na naman ang mga tangang DDS. Masaklap to yung kayo ay madalas masabihan ng tanga. Pero kasi pinatutunayan nyo rin na talagang ganun nga kayo. Pa-victim ka din. Kadi naman kailangan ang libro. Ang kailangan naming paliwanag mo sa confidential funds mo. Bugok. Bugak. Sabi ng netizen. Sige nga, Digong, sumulat ka ng libro para malaman ng mga darating na henerasyon ang pinaggagawa mo nung ikaw ay manungkulan bilang presidente. At kung bakit mo ipinapatay ang libu-libong ito kasi, di ba? Kung magsusulat ka ng, sabihin na natin, autobiography, ikaw mismo, yung sarili mong buhay, talagang ito dapat ang description, ito dapat ang mga lalabas dyan sa libro na yan. Na kuno ay ipinapatay ng mga libu-libong o ang mga libu-libong mamamayan laban sa droga at kung bakit ka rin nakakulong ngayon sa ICC. At sana sumulat ka rin ng libro tungkol sa anak mong si Sara Duterte na hinahanap sa mga kinaharap niyang kaso ng paggamit ng confidential funds at syempre kauna-unahang na-impeach na Vice President sa Kongreso. Yan po ang laman daw dapat ng libro mo. Good luck.